Kumusta sa inyong lahat? Ako si Maria Santos, at ngayon, susuriin natin ang sumusunod na paksa. Matukoy na pagkain at compound na makakapagpataas ng antas ng testosterone ng natural. Ngayon, bago tayo sumisid, kailangan kong pindutin mo ang subscribe button na ayon at ayon ang notification dahil ang ibabahagi ko sa iyo ay impormasyon na karamihan sa mga doktor ay hindi lang pinag-usapan. Bibigyan kanilang reseta para sa testosterone replacement therapy nang hindi man lang tinatalakay ang nga natural at makapangyarihang alternatibong ito na talagang makakapagpanumbalik ng sariling produksyon ng testosterone ng iyong katawan. At tingnan mo, alam kong nakakakuha ng atensyon ang pamagat ng video na ito, ngunit ginagamit ko ang wikang iyon dahil pagod na ako sa malalaking nadurusa nang hindi kinakailangan kung may manatural na solusyon sa harap natin. Mahalaga ang iyong antas ng testosterone. Nakakapekto ang ito sa iyong enerhiya, iyong mas ng kalamnan, iyong density buto, iyong mood, iyong cognitive function, iyong metabolic health, at iyong sexual performance. Kapag mababa ang iyong testosterone, nararamdaman mo ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang antas ng testosterone ng karaniwang lalaki ay kapansin-pansing bumababa sa nakalipas na ilang dekada. Ang isang lalaki ngayon ay may mas mababang testosterone kaysa sa isang lalaki na may parehong edad 50 taon nang nakakaraan. Hindi lang ito tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa masali sa kapaligiran, pagbabago sa pagkain, mga sali sa pamumuhay, at talamak na stress na sumisira sa ating natural na produksyon ng hormona. Ngunit narito ang magandang balita. May matiyak na pagkain at compound na kapag regular mong kinonsumo, ay makabuluhang makakapagpalakas ng natural na produksyon ng testosterone ng iyong katawan. At hindi ako nagsasalita tungkol sa bahagyang pagpapabuti. Pinag-usapan ko ang mapagtaas ng 20, 30, kahit 50% o higit pa sa ilang kaso. Nandun ang pananaliksik at ang maresulta na nararanasan ng mga lalaki ay kahanga-hanga. Kaya, simulan na natin. Pag-usapan natin kung ano ang maari mong ilagay sa iyong bibig simula ngayon na susuportahan ang malusok na antas ng testosterone. Una, at ito ang magugulat sa maraming tao, hilaw na talaba. Ngayon, alam kong hindi karaniwang kinakain ang talaba ang karamihan, ngunit pakinggan niyo ako dahil nakakatuwa ang agham sa likod nito. Ang talaba ay isa sa pinakamayaman na pinagmumulang nga zinc sa planeta. 6 na katamtamang talaba lamang ang nagbibigay ng humigit kumulang 32 mg zinc na halos 3 beses sa inirerekomendang pang-araw-araw na dami. Ang zinc ay ganap na kritikal para sa produksyon ng testosterone. Hindi makagawa nga? Testosterone ang iyong katawan ng walang sapat na zinc. Ang zinc ay kasama sa maraming hakbang ng testosterone synthesis pathway. Mahalaga rin ito para maiwasan ang pagbabago ng testosterone sa estrogen sa pamamagitan ng aromata sa enzyme. Kapag kulang ka sa zinc, hindi lamang mas kaunting testosterone na ang ginagawa ng iyong katawan, ngunit mas marami sa mga ginagawa nito ang nagiging estrogen. Ipinakita ng mga pag-aral ng pag-inom ng zinc supplement ay makapagpapataas ng antas ng testosterone ng hanggang 93% sa mga lalaking kulang nito. Kahit ang mga lalaking hindi gaanong kulang ay madalas na nakakakita ng malaking pagpapabuti sa pagtaas ng pag-inom ng zinc. At ang pinakamagandang bahagi tungkol sa pagkuha ng zinc mula sa talaba kaysa sa mga supplement ay ang pinakmumulan ng pagkain ay may kasamang cofactors at iba pang nutrients na nagpapabuti sa pagsipsip at paggamit. Ang talaba ay naglalaman din ng D-aspartic acid, isang amino acid na ipinapakita sa mga pag-aaral na nagpapataas ng produksyon ng testosterone. Sa isang pag-aral, ang lalaki na umiinom ng D-aspartic acid sa loob ng 12 araw ay nakakita ng pagtaas ng kanilang antas ng testosterone ng 42%. Ngayon, naiintindihan ko, hindi lahat ay mahilig sa talaba o madaling makakuha nito. Kung kaya mo, subukang kumain ng hilaw na talaba minsan o 2 beses sa isang linggo. Pag-usapan natin ang pangalawang makapangyarihang pampalakas ng testosterone, hilaw na bawang. Alam kong matapang ang hilaw na bawang, ngunit kung kaya mong tiisin, kahanga-hanga ang mga benepisyo. Ang bawang ay naglalaman ang compound na tinatawag na allicin,
na ipinapakita sa maraming pag-aral na nakpapataas ang produksyon ng testosterone. Ang paraan ang pagana ang bawang ay nakakaintriga. Naglalaman itong compound na tumutulong na bawasan ang cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol at testosterone ay may inverse relationship. Kapag tumaas ang cortisol, bumaba ang testosterone. Sa pamamagitan ng pagtulong na ay modulate ang antas ng cortisol, lumiliha ang bawang ng mas kanais-nais na kapaligiran para sa produksyon ng testosterone. Pinapabuti rin ng bawang ang daloy ng dugo at cardiovascular health. Sumusuporta sa malusog na antas ng kolesterol. Natandaan na ang kolesterol ang building block para sa testosterone at may anti-inflammatory properties na nagpoprotekta sa mga sel sa iyong testis na gumagawang testosterone. Ang mapag-aral sa mahayop ay nagpakita nga malaking pagtaas na testosterone sa pag-inom na bawang, bagamat limitado ang mga pag-aral sa tao. Malinaw ang mga mekanismo ngang pakilos. At maraming lalaki ang nag-ulat ng kapansin-pansing pagpapabuti sa enerhiya, libido, at pangkalahatang sigla kapag regular silang kumakain ng hilaw na bawang. Narito kung paano gamitin ito. Durugin o tatarin ang 1 hanggang 2 butil ngang sariwang bawang at hayaan itong umupo ng humigit kumulang 10 minuto. Ito ang nagpapagana sa alicin, pagkatapos ay kainin ito ng hilaw. Maaari mo itong ihalo sa kaunting pulot upang maging mas masarap o idagdag ito sa isang salad dressing. Ang ilang lalaki ay inumin lamang itong tubig tulad ng 1 tableta. Gawin ito minsan o 2 beses araw-araw. O, maaring medyo amoy bawang ang iyong hininga, ngunit maari mong pamahalaan iyon sa parsley, mint, o 1 dekalidad na chlorophyll supplement. Sulit ang nga benepisyo. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na mas madaling inumin ngunit hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Ugat ng luya. Ang sariwang luya ay malawakang pinag-aralan para sa mga epekto nito sa testosterone at ang mga resulta ay kahanga-hanga. Maraming pag-aral ang napakita na ang pag-inom ng luya ay makabuluhang makapagpapataas ng antas ng testosterone. Sa isang pag-aral nga lalaking bahok, ang luya ay nagpapataas ng testosterone ng 17%. Sa isa pang pag-aral, nagpapataas ito ng testosterone ng halos 18% habang pinapabuti din ang kalidad ng sperm. Ang mga mekanismo ay kinabibilangan ng pagbabawas na oxidative stress sa testes, pagpapabuti na produksyon ng luteinizing hormona na nagpapahiwatig sa iyong testes na gumawa na testosterona at pagsuporta sa pangkalahatang hormonal health. Pinapabuti rin ng luya ang sensitivity sa insulin at ang resistensya sa insulin ay isang malaking kontribusyon sa mababang testosterone. Sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano tumutugon ang iyong mga selula sa insulin, tumutulong ang luya na lumikhangang isang metabolic na kapaligiran na kanais-nais para sa produksyon ng testosterone. Maaari kang kumonsumo ng luya sa maraming paraan. Maaari kang ngumunguya ng maliliit na piraso ng sariwang luya sa buong araw. Maaari mong gadgaran ang sariwang luya at idagdag ito sa mas smoothies o juice. Maaari kang gumawang luya, tea at inumin ito sa buong araw. Hangarin ang humigit kumulang 1 hanggang 2 gram sariwang luya araw-araw, na humigit kumulang 1 pulgada na piraso ang ugat ng luya. Mas malakas ang sariwang luya kaysa sa pinatuyo o pulbos na luya, bagaman mayroon pa ring mga benepisyo ang ma-form na iyon kung hindi available ang sariwa. Ang susi ay pagkakapare-pareho. Gawing bahagi ang iyong pang-araw-araw na gawain ang luya. Pag-usapan natin ngayon ang isang matamis na bagay. Dark chocolate. Ang dekalidad na dark chocolate, hindi bababa sa 75% cacao o mas mataas, ay naglalaman ng nga compound na makakapagsuporta sa produksyon ng testosterone. Ang dark chocolate ay mayaman sa flavonoids, na mga antioksidan na nagpapabuti sa daloy ng dugo at nagpapababa ang pamamaga. Ngunit narito ang talagang kawili-wili. Naglalaman ang dark chocolate ng mga compound na makakatulong na bawasan ang pagbabago ng testosterone sa estrogen. Naglalaman din itong magnesium na mahalaga para sa produksyon ng testosterone at kulang sa maraming lalaki. Ipinakita nga, pag-aral na ang flavonoids sa dark chocolate ay makapagpapabuti sa endothelial function at pangkalahatang cardiovascular health. Mas mahusay na kalusugan ng cardiovascular,
ay nangangahulugan ng mas mahusay na produksyon ng hormon at mas mahusay na pangkalahatang sigla. Kumain ng 1 hanggang 2 oz ng dekalidad na dark chocolate araw-araw. Maganap ng tsokolate na hindi bababa sa 75% tsao na may kaunting idinagda na asukal. Kung mas madilim, mas mabuti. Ito ay isang diskarte sa pagpapataas ng testosterone na talagang masarap. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang bagay na ginamit sa tradisyonal na gamot sa loop ng maraming siglo. Buto ang fenugreek. Maari mong nguyain ang nga buto na ito ng direkta. Bagamat medyo mapait ang nga ito, o maari mo itong ibabat sa magdamag at kainin sa umaga. Ang fenugreek ay malawakang pinag-aralan para sa mga epekto nito sa testosterone at ang mga resulta ay kapanipaniwala. Maraming pag-aral ang nakpakita na ang pag-inom ng fenugreek ay makapagpapatas ng antas ng free testosterone, mapabuti ang lakas at composition ng katawan, at mapahusay ang libido at sexual na function. Gumagana ang fenugreek sa pamamagitan ng pagpigil sa mga enzyme na nako-convert ng testosterone sa ibang nga hormona. Nakakatulong ito na panatilihing aktibo ang testosterone sa libre nitong anyo sa halip na nakatali o na-convert. Naglalaman din ito nga compound na tinatawag na saponins na maaring makatulong na pasiglahin ang produksyon ng testosterone. Sa isang pag-aral, ang lalaki na umiinom ng fenugreek sa loob ng 8 linggo ay nakakita ng malaking pagtaas ng free testosterone at pagpapabuti sa sexual na function at antas ng enerhiya. Ipinakita ngang iba pang pag-aral ang pagpapabuti sa lakas at mas ng kalamnan. Upang gamitin ang ngabutong fenugreek, ibabat ang humigit kumulang 1 kutsarita ngang mga buto sa tubig sa magdamag. Sa umaga, nguyain at lunukin ang mabuto, inumin ang tubig na ibinabat sa mga ito. Maari mo ring gilingin ang mabuto sa pulbos at idagdag ang mga ito sa mga smoothies o ihalo sa pulot. Ang lasa ay medyo matapang at mapait, ngunit sulit ang mabenepisyo. Pag-usapan natin ang mga Brazil nuts. Ngayon, ang ito ay isa sa pinakamayaman na pinagmumulan ng selenium, isang mineral na mahalaga para sa produksyon ng testosterone. 2 hanggang 3 Brazil nuts lamang ang nagbibigay ng iyong buong pang-araw-araw na pangangailangan ng selenium. Sinusuportahan ng selenium ang function ng thyroid at ang iyong mga thyroid hormone ay nagtutulungan sa testosterone upang ayusin ang metabolismo at enerhiya. Binabawasan din ng selenium ang oxidative stress sa testis at sumusuporta sa produksyon ng malusok na sperm. Ipinakitang na mapag-aral na ang pag-inom ng selenium ay makapagpapataas ng antas ng testosterone, lalo na sa mga lalaking kulang nito. Ang kagandahan ng Brazil nuts ay kung gaano kadali itong isama. Kumain lamang ng 2 hanggang 3 Brazil nuts araw-araw. Maari mo silang kainin bilang merienda, idagdag sa isang smoothie, o tatarin at iwisik sa pakain. Huwag sobrahan. Gayunpaman, dahil ang sobrang selenium ay maaring maging problema. 2 hanggang 3 mani araw-araw ay perpekto. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa granada. At maari mo itong kainin bilang sariwang butong granada o bilang purong katas ng granada. Ang granada ay ipinakita sa mga pag-aaral na nagpapataas ng antas ang testosterone at nagpapabuti sa pangkalahatang hormonal health. Sa isang kamanghamanghang pag-aral, ang nakalahok na uminom ng katas ng granada araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng average na pagtaas ng testosterone ng 24%. Ang ilang individual ay nakakita ng pagtaas ng hanggang 30%. Kahanga-hanga iyon para sa isang simpleng interbensyon. Gumagana ang granada sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress at pamamaga sa buong katawan. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo at sinusuportahan ang cardiovascular health. Ito ay puno ng antioxidants na nagpoprotekta sa mga cell na responsible para sa produksyon ng hormone. Mayroon din itong positibong epekto sa mood at antas ng stress na hindi direktang sumusuporta sa malusok na testosterone. Uminom ng 8 onsa ng purong katas ng granada araw-araw o kainin ang buto mula sa isang granada. Siguraduhin na gumagamit ka ng tunay na granada, hindi mga juice cocktail na halos asukal at artificial na pampalasa. Basahin ng mabuti ang mga label o mag-juice ng sariwang granada sa iyong sarili.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kinse ngayon. At alam kong kakaiba ang tunog niyan, ngunit ang kinse ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na androstenone na isang pheromone na talagang makakapagsuporta sa production ng testosterone. Naglalaman din ang kinse ng compound na tumutulong sa paharang sa aromata sa enzyme na nako-convert ng testosterone sa estrogen. Bukod pa rito, naglalaman ang kinse nga polyacetylene, isang antioxidant na nagbabawas na pamamaga at iba't ibang bitamina at mineral na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat ang testosterone boosting effects ng kinse ay hindi kasing dramatiko ng ilang iba pang pagkain na tinalakay natin, madali itong idagdag sa iyong dieta at bawat piraso ay nakakatulong. Kumain ng ilang tangkay ng sariwang kinsay araw-araw. Mari mo itong kainin bilang merienda, ay juice, o idagdag sa mga smoothies, o salad. Gustong ilang lalaki na kumain ng kinse na may almond butter para sa isang nakakabusok na merienda na sumusuporta sa testosterone. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maring sorpresahin ka, niyog. Partikular, sariwang laman ng niyog o di purong langis ng niyog. Ang niyog ay mayaman sa saturated fat. At bago ka magpanik tungkol sa saturated fat, intindihin mo na kailangan ng iyong katawan ng saturated fat para makagawa ng hormones. Kabilang ang testosterone. Ipinakita nga mag-aral na ang mga lalaki na kumakain ng sapat na malusok na taba. Kabilang ang saturated fat ay may mas mataas na antas ng testosterone kaysa sa mga lalaking may napakababang taba sa pagkain. Naglalaman din ang niyog ng medium chain triglycerides o MCTs na madaling ginagamit ng katawan para sa enerhiya at ipinakita na sumusuporta sa metabolic health. Ang lauric acid sa niyog ay may antimicrobial properties at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Kumonsumo ng 1 hanggang 2 kutsarang di purong langis ng niyog araw-araw o kumain ng sariwang laman ng niyog. Maari kang magdagdag ng langis ng niyog sa kape, gamitin ito sa pagluluto, o kainin lang ito ng kutsara. Kung mahilig ka sa sariwang niyog, isama ito sa iyong dieta ng regular. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga avocado ngayon, dahil ang ito ay mga powerhouse na sumusuporta sa testosterone. Ang mga avocado ay mayaman sa malusog na monounsaturated fats na mahalaga para sa produksyon ng hormone. Puno din silang vitamina A na nagpoprotekta sa mga molekula nga testosterone mula sa oxidative damage at boron na ipinakita na nagpapataas nga libreng testosterone. Natuklasan ng isang pag-aral na ang pag-inom ng boron sa 6 mg lamang araw-araw ay nagpapataas ng libreng testosterone ng 28% sa loob lamang ng isang linggo. Ang avocado ay isang mahusay na pinakmumulan ng boron kasama ng malusok na taba at iba pang nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng hormonal. Kumain ng isang avocado araw-araw. Maari mo itong kainin ng mag-isa na may kaunting asin at kalamansi. Gumawa ng guacamole. Idagdag ito sa mga salad o smoothies o gamitin ito bilang palaman. Ang avocado ay maraming gamit at masarap na ginagawang madaling panatilihin ang diskarte sa pagpapalakas ng testosterone na ito. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na tradisyonal na ginagamit para sa kalusugan ng kalalakihan, pine pollen. Ito ang pollen mula sa mga puno ang pino at naglalaman ito ang aktwal na plant sterols na makakapagsuporta sa produksyon ng testosterone. Ginamit ang pine pollen sa gamot na sino sa loob ng maraming siglo upang mapahusay ang sigla at sexual na function. Ang pine pollen ay naglalaman ng maliliit na halaga ng testosterone at iba pang androgens. Bagamat hindi kasing potente nga hormon ng tao, ang hormon ng halaman na ito, iminumungkahi ng ilang pananaliksik na maaring suportahan nila ang sariling produksyon ng hormon ng iyong katawan. Naglalaman din ang pine pollen nga sustansya na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at sigla. Maari kang bumili niyang pine pollen powder at inumin ito ng sublingually, ibig sabihin ay hawakan mo ito sa ilalim ng iyong dila sa loob ng ilang minuto bago lunukin. Nagbibigay itong mas mahusay na pagsipsip. Magsimula sa humigit kumulang kalahating kutsarita, araw-araw at maari mong dagdagan sa isang kutsarita kung nais.
Pag-usapan natin ang naitlog ngayon, partikular ang mapula. Ang mapula ngang itlog ay isa sa pinaka-perpektong pakain ngang kalikasan para sa produksyon ng hormon. Naglalaman sila ng kolesterol, na tulad ng tinalakay natin ay ang building block para sa testosterone. Mayaman sila sa vitamina D, na sumusuporta sa production ng testosterone. Naglalaman sila ng malusog na taba, protina, at maraming vitamina at mineral. Ipinakita ng pag-aral na ang buong itlog ay sumusuporta sa produksyon ng testosterone ng mas mahusay kaysa sa puti ngang itlog lamang, tiyak dahil sa mga sustansya sa pula. Ang cholesterol phobia na isinusulong sa loob ng maraming dekada ay nakasama sa hormonal health ng kalalakihan. Kumain ka 2 hanggang 3 buong itlog araw-araw kabilang ang mga pula. Huwag mag-alala tungkol sa kolesterol mula sa itlog. Ipinakita niyang pananaliksik na ang dietary cholesterol ay may minimal na epekto sa kolesterol sa dugo para sa karamihan ng matao. At kailangan ito ngang iyong katawan para sa produksyon ng hormon. Lutuin ang maito sa anumang paraan na gusto mo, scrambled, fried, boiled o sa isang omelette. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa cacao nips na naiba sa tsokolate, ngunit may kaugnayan. Ang cacao nips ay dinuro na cacao beans at labis silang mayaman sa antioxidants, magnesium, at mga compound na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. Ang flavonoids sa cacao ay ipinakita na nagbabawas ng cortisol at nagpapabuting mood. Ang magnesium ay sumusuporta sa produksyon ng testosterone at kulang sa maraming lalaki. Naglalaman din ang cacao nga compound na makapapabuti sa sensitivity ng insulin at makapababawas ng pamamaga. Magdag ng 1 hanggang 2 kutsarang cacao nips sa smoothies, yogurt, o kainin ang maito bilang merienda. Mayroon silang medyo mapait, matapang na lasang tsokolate. Maari mo ring ihalo ang ito sa nuts at pinatuyong prutas para sa isang testosterone-boosting trail mix. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na madaling hanapin, perehil. Ang sariwang perehil ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na apigenin, na ipinakita na nagpapataas ng produksyon ng testosterone sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga selula sa iyong testes na gumagawa ng hormones. Tumutulong din ang apigenin na harangan ang pagbabago ng testosterone sa estrogen. Mayaman din ang perehil sa vitamina C at iba pang antioxidants na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Mayroon itong anti-inflammatory properties at sumusuporta sa function ng bato at atay na mahalaga para sa metabolismo ng hormon. Kumain ng isang dakot ng sariwang perehil araw-araw, maaari mo itong gidagdag, samga salad, smoothies, o i-juice. Ang ilang lalaki ay diretsong kumakain nito. Mahusay din ito para sa pagpapresko ng hininga pagkatapos kumain ng hilaw na bawang. Kaya, maaari mong pagsamahin ang dalawang diskarte sa pagpapataas ng testosterone. Ngayon, gusto kong magbahagi ng isang bagay na naunay sa marami. Sama ito sa isang makapangyarihang pang-araw-araw na ritual. Tinatawag ko itong testosterone boosting power bite at pinagsasama nito ang maraming sangkap na tinalakay natin. Kumuhang ng 2 hanggang 3 Brazil nuts, kalahating abokado, isang dakot ng sariwang perehil, isang butil ng hilaw na bawang na dinurok at hinayaang umupo ng 10 minuto, isang kutsarang hilaw na pulot, at isang pigang sariwang lemon juice. Paghaluin ang lahat ng ito, o kainin ng ganun kung matapang ka. Nagbibigay ang kombinasyong ito ng zinc, selenium, malusog na taba, boron, alisin, antioxidants, at maraming compound na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. Gawin ito minsan araw-araw at bibigyan mo ang iyong katawan ng isang concentrated dose ng nutrisyon na sumusuporta sa testosterone. Oh, matindi ito. Ngunit sulit ang nga resulta. Hayaan akong pag-usapan ang makatotohanang inaasahan ngayon. Ang ito ay hindi ma-intervention na parmasyutiko na nagbubunga ng mga resulta sa magdamag. Sinusuportahan mo ang natural na production ng hormon ng iyong katawan sa pamamagitan ng nutrisyon. Karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makakita ng pagpapabuti sa enerhiya, mood, at libido sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo ngang
patuloy na pagkonsumo nga pagkain ito na nagpapataas ng testosterone. Ang mas makabuluhang pagbabago sa komposisyon ng katawan, lakas, at pangkalahatang sigla ay karaniwang nabubuo sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ang susi ay pagkakapare-pareho. Kailangan mong gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ang pagkain ito, hindi isang bagay na sinusubukan mo sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay nakalimutan mo. Gusto ko ring bigyang diin na habang makapangyarihan ang napakain ito, pinakamahusay silang gumagana bilang bahagi ng isang komprehensibong diskarte sa kalusugan. Hindi ka maaring kumain ng talaba at hilaw na bawang habang nabubuhay sa mga naprosesong pagkain, hindi nag-ehersisyo, at natutulong ng 4 na oras sa isang gabi. Kailangan mong tugunan ang lahat ng aspeto ng iyong kalusugan. Siguraduhin na nakakakuha kang sapat na tulog, 7 hanggang 9 na oras, bawat gabi. Ang kakulangan sa tulog ay pumipinsala sa produksyon ng testosterone nang mas mabilis kaysa sa halos anumang bagay. Regular na mag-ehersisyo, partikular ang resistance training. Ang pagbubuhat ng mga timbang ay isa sa pinaka-epektibong natural na paraan upang mapalakas ang testosterone. Pamahalaan ang iyong stress sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, malalim na pahinga, oras sa kalikasan, o anuman ang gumagana para sa iyo. Ang talamak na stress ay nagpapatas ng cortisol na pumipigil sa testosterone. Bawasan ang iyong pagkakalantad sa mga endocrine disruptors tulad ng BPA sa mga plastik, pestisidyo, at iba pang kemikal na nakakasagabal sa produksyon ng hormona. Gumamit ng baso o stainless steel na lalagyan sa halip na plastik. Bumili ng organikong ani kung possible, lalo na para sa mga pagkain sa listahan ng Dirty Dozen. Panatilihin ang isang malusog na timbang ng katawan. Ang labis na tabang katawan, lalo na sa paligid ng tiyan, ay nako-convert ng testosterone sa estrogen at lumilikha ng isang masamang siklo ng pagbaba ng hormones at pagtaas ng pag-imbak ng taba. Bago tayo matapos, hayaan mong bigyan kita ng isang plano ng pagkilos. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng 3 hanggang 5 pagkain mula sa listahan na tinalakay natin ngayon. Huwag subukang isama ang lahat ng sabay-sabay. Piliin ang manakakagusto sa iyo at ang mga maari mong kainin araw-araw. Para sa karamihan ng mga lalaki, inirekomenda ko ang pagsisimula sa hilaw na talaba minsan o 2 beses lingguhan o buto nga kalabasa araw-araw para sa zinc, 1 hanggang 2 butil ng hilaw na bawang araw-araw, sariwang luya araw-araw, 2 hanggang 3 Brazil nuts araw-araw, at 1 avocado araw-araw. Nagbibigay ang kombinasyong iyon ng matibay na pundasyon para sa suportang testosterone. Pagkatapos ng ilang linggo, magdagdag pa ng gapakaing tinalakay natin. Subukan ang katas ng granada, dark chocolate, butong fenugreek, itlog, at sariwang prehil. Unti-unting itayo ang iyong nutrisyon na sumusuporta sa testosterone ngunit patuloy, subaybayan ang iyong nga resulta. Panatilihin ang isang journal ng iyong antas ng enerhiya, mood, performance sa pag-ehersisyo, libido, at pangkalahatang pakiramdam ng kapakanan. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwan, isaalang-alang ang pagpapates ng iyong antas ng testosterone upang makita ang objetibong pagpapabuti. Kung kasalukuyan kang sumasailalim sa testosterone replacement therapy, huwag itigil ang iyong paggamot ng hindi nakikipagtulungan sa iyong doktor. Ang nga natural na pamamaraang ito ay maaring makatulong sa iyo. Nabawasan ang iyong dosis o kalaunan ay makawala sa terapi, ngunit kailangan itong gawin sa ilalim ng medikal na pangangasiwa na may regular na pagsubaybay. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, pindutin ang like button na iyon at ibahagi ang video na ito sa sinumang maaring makinabang. Siguraduhin na nakasubscribe ka sa kalusugan ng kalalakihan na may naka-on na mga notification upang hindi mo makaligtaan ang nilalaman sa hinaharap sa natural na pamamaraan upang ma-optimize ang kalusugan ng kalalakihan. Maraming salamat sa panonood. Ako si Maria Santos. At tandaan, hindi kailangang bumaba ng malaki ang iyong antas ng testosterone habang ikaw ay tumatanda. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa iyong katawan sa tamang nutrition, pamamahala sa stress, pag-ehersisyo,
at pag-alaga sa iyong pangkalahatang kalusugan, maari mong mapanatili ang malusok na antas ng testosterone at makaramdam ngang lakas, enerhiya, at sigla hanggang sa iyong mga huling taon. Pangalagaan ang iyong sarili at makikita tayo sa susunod.